So yun guys, andito na naman tayo sa isang episode ng ating fragrance tour. Nandito tayo ngayon kay Sentin Style sa kanyang love. Bibisitahin natin kung ano ang meron sa kanya. Tara, tignan natin kung ano meron sa loob sa kanyang love. So, yung papasok tayo dito ngayon sa love ni Sentin Style kung ano ba ang meron sa kanya. So, as you can see guys, medyo malawang ang kanyang love. Andito ang kanyang photo shoot and some of mga stocks niya is nandito na yung mga finished product. So, kita nyo naman sobrang dami and of course, andito ang andito ang mga ibang stocks niya na isa sa pinaka-premium quality na talagang the best at isa din sa pinakamagandang on creation ni Sentin Style. So, punong-puno to. Ayan, so, ito na yung ready to order na or ready to, pwede na lang i-release. And, bisitahin natin ngayon ang pinaka-labo, pinaka-pagawaan nila ng pabango talaga. Tignan natin. So, yun. Tignan nyo naman guys, ang luwang ng kanilang lab. So, unang-una alam ko parang ito yung mga sample nila. O, yung mga, naman tawag dito. Then, ito yung mga sample formula nila. And bago kasi sila gumawa ng mga, syempre, malaki ang pangmaramihang na order or packaging or yun nga yung bago magawa ng maayos, tinatry muna na talaga nila kung quality, maganda, at magugustuhan ba talaga ng mga Pinoy. Alam niyo naman, ang promotion natin is mahalin natin ang sariling gawa natin. Ayan, so nakikita nyo, ito lahat ay mga gawa nila and of course, from raw materials, from finished product, ayan, ganyan, sobrang dami guys, at alam nyo ba, lahat iba-iba ang kanilang scent at iba-iba ang pangalan nila. And meron pang another dito na isa sa mga special blend ni Sentin Style na talagang alam ko magugustuhan nyo kasi tulad ko na mahilig sa mga perfume, napakasulit nilang gamitin sa Pilipinas. Ano ba ang sikreto nila? Maraming laman ang kanilang rep. Kung gusto nyo bisitahin ang kanilang rep, punong-puno guys. Hindi alak, hindi wine yan, hindi rin tubig. Lahat po niyan ay mga oils or mga raw oils na ginagamit. Mga notes na ginagamit ni Sentin Style. Ayan, so, yun guys, mamaya interviewin natin sila kung ano ang pag-usapan natin sa kanila, kung bakit or paano sila nagsimula sa kanilang business dito sa Pilipinas. Sinaulo ko pero nawala sa isip. Okay na. Hi everyone, I am Ryan. Guys, hi everyone. As start na tayo dito. Gusto ko lang ipakilala sa iyo si Sir Ryan from Sentin Style na gumagawa ng on-blend na mga perfume. So, yun, sir, by the way nga pala, so, kailan nagsimula si Sentin Style? Okay. By the way, hi everyone, I am Ryan and I am the founder of Sentin Style. Sam, thank you for having me. Nag-start kami, officially nag-start kami mag-usap-usap about Sentin Style October ng 2022. So parang lang siya. Pandemic pa. Oo, pandemic time. So parang out of si Sentin Style kasi is 7 years in the making. Oh, okay. So, nung nasa Converges pa lang ako, around, tawag ito, 2010, lagi ako napapadaan dito sa may Makati Ave. Tapos meron, I don't know if it's Fragrance World. So, lagi ko nakikita yon na, parang may mga titinitang pabango, magandang negosyo to. Oo. And nung time na yon, ang lagi kong binibili, yung mga inspired perfume. Sabi ko, one of these days, magkakaroon ako ng, magkakaroon ako ng sarili kong perfume. Then, it took me a while. So, after a while, research. Nung time na yun, wala pa akong pera eh. Sabi ko, sige, ipuput on hold ko lang muna. Ipuput on hold.
Then here comes 2022. Parang just one evening. Parang sabi ko, oh, okay, ito na, ready na ako. Ano yun, parang pumasok na lang sa isip na, gagawa ako. Parang sabi ko lang bigla na, okay, sige, gusto ko nang ituloy yung perfume business. Then I started calling my mom, my siblings, my cousins. I asked my aunts about it. And then they said, oh, sige, we will going to support you. Parang lahat sila talagang gusto. Gusto ko talaga silang i-involve. Actually, ang backstory niyan was, matagal ko nang gustong gawin yung another business. Okay? Pero, meron kasi akong business failure na nangyari when I was 23. So, when I was 23, my ex-partner and I created a consulting firm. So, parang we invested mga around $500,000. Malaki talaga. Malaki na yun. Noong 2007 at saka noong 2008, malaki yung amount na $500,000. And unfortunately, that business did not work out well. And yung $500,000 na yun is really like gone. And it almost cost me committing suicide. So, natrauma talaga ako sa pag-put up ng business. Pero I knew from the very start na ambitious person kasi ako eh. I know that the only way for us to break poverty is really to get into doing business. Tama. So, masyadong mahaba yung taon na binilang before ako nag-venture into another business. 2019, nag-venture ako to another business which is selling semi-precious stones. Like this one, semi-precious stones. Pero online lang to. So, it was actually owned by a very good friend of mine. Then, nagsawa na siya. Sabi niya, sige, ako na lang ang magbibenta. So, ang ginawa ko, ni-rebrand ko yung binili ko yung natitira niyang stocks, ni-rebrand ko. I sold it using yung brand namin, which is Style and Wellness. Okay? Pero wait lang, makat kita. Parang parehas na ng pinagdaanan kasi ako din galing ako sa accessories. Actually, may amo ako noon. Gumagawa din kami ng mga accessories using the copper wire. Ginagamit ko yung mga mga design like paper clip, yung mga bangle. Correct. Yung malalaking sisi na using copper wire. And very interesting din kasi siya. Kasi very arts and crafty siya. Yes. I am a very artistic person. So, bago ko bumalik sa kwento ko, i-share ko lang sa'yo. Dati kasi hair and makeup artist ako. So, yun ang dito yun sa Pilipinas? Dito sa Pinas. So, yun yung sumalba sa amin sa kahirapan. So, kaya mahilig ako sa mga buti-buting-ting. Kaya na-appreciate ko tong ganito kasi, alam mo yun, tagtutuhog ka, you create your own design. Kasi sabi naglalakad kami, makikita ka na mga bagay-bagay na, may naisip kang gagawin dun sa parang kaya namin gawin ito. Tapos dadalhin mo sa bahay, tapos masakit ang ulo mo lang. Ano kayong gagawin? Parang ganun din kasi. Yes. So, nag-business kami niyan. Until now, it's still running. Pero nag-manage ng business ko na yan yung partner ko. So, tinurn over ko na yan sa kanya. Okay. Right after that, nag-food business din kami. Yung food business, hindi ko nag-aanong pinursu kasi nakakapagod yung food business. Alam mo yung maggalaw yun, Mars, sa katawan, sobra. So, ang laki ng puhunan mo, pero ang liit lang nakita mo. At saka ang laki ng Mars, medyo mabisuisi din talaga sa especially sa peepers. Sa paglakad, kasi kailangan mo sanitation. Yes, that's true. Tsaka di ba, monthly check na. Correct. Pero yung business na yan, ginawa namin yung during pandemic. So, sabi ko, ayoko, napapagod ako dito. Pero nung pandemic, Mars, marami, di ba? Sobrang dami. Nag-boom talaga siya. As in. Kaya lang, basta nakakapagod. So, ayoko ng sobrang physically involved. Nagkamali pala ako. Mas physically involved. Anyway, so meron kaming ganyan. Then, a friend of mine, a good friend of mine, asked me to join her company. It is an international school. So, during the pandemic, nagkaroon siya ng problem. She asked me if I could help her work with her business.
So, ako yung nag-step up to, I joined her team and I helped her run her international school business. And this friend of mine is very visionary. So, alam niya kung ano yung gagawin niya. She has a very strong sense of advocacy. Tapos kapag lagi kasi kami nag-uusap. So, syempre, she's the owner. I run her. I technically her maganda na lagi kayo nag-uusap. Oo. Na mag-partner. Kasi kailangan yun. Mahirap yung hindi correct. Para sa akin. So, na-share niya sa akin yung mga visions niya, yung mga ideas niya and all. Then, parang on one of our conversations, sinishare niya sa akin na, alam mo, well, I am Vincent Ryan, so she calls me Sent. Sabi niya, nakwento niya sa akin na ang dream ko talaga is to have a school for mga out-of-school youth and we teach them Reggio Emilia. Yun kasi yung teaching approach na ginagamit namin. So, sabi ko, at the back of my head, ang ganda ng advocacy mo. Ang ganda ng advocacy niya. And she knows exactly why she's putting up her business. And I asked myself, so ikaw Ryan, ano yung parang nawala mo? Oo. Kasi ako, before, pagtatanungin mo kung bakit gusto mong magnegosyo, at kung sasabihin ko sa'yo, outright, gusto ko yumaman. Yun naman talaga. Gusto ko pera. Gusto ko matapos ang palikalan ng kahirapan. Oo, parang gusto ko makaawa. Yun yung gusto ko, yun yung talagang papasok at the top of my head. At saka kahit sa tanongin talaga niya lang naman. Oo. Kalimitan na galing sa mga lower sa mga layo-layo ng lipunan. Yung anong gusto, bakit mo nagbe-business? Gusto ko yumaman. So I was actually asking myself, is that really the reason why you really wanted to make your business? Because there's supposed to be a deeper meaning why you really wanted to put up your own business. And hindi ko nasagot agad yung question na yun, ha. It took me months. Probably like 3 to 4 months bago ko nasagot yung question na yun. And yung question na yan, nasagot ko yan habang nasa banyo ko, habang nagmi-me time ako. I always do my me time. Pag naliligo, yun ang me time ko. Tapos nag-iisip ako, yan, parang namumuni. Tapos ngingiti ka na. Dapat ganito yung ginagawa ko. That's where my greatest ideas would always come from. So parang tinanong ko sa sarili ko, so bakit gusto mong yumaman? So, ang sagot ko doon is kasi mahirap ako. Okay, so pag nagkapera ka, ano ang gagawin mo sa pera mo? So, syempre, tutulungan ko yung family ko, tutulungan ko yung mga tao. Innate sa family namin ang tumulong. So, that's one good characteristic of me and my family. So, hindi lang ako yan, buong family namin. At saka alam ko talaga na sa pagpapalaki. Yes. Sa upbringing. Kasi ganun yung upbringing sa amin ng family ng mom ko eh. We always give out. We always help people. So, sabi ko na, the reason pala kung bakit gusto ko magkaroon ng negosyo at saka gusto kong yumaman is because I wanted to help a lot of people. So, yun yung nag-resonate sa akin. Nung na-realize ko yon, sabi ko, ready na ako. Ready na akong mag-put up ng another business. And that business is perfume business. That is Sense and Style. Then I started talking to my families and relatives. And the reason why I involved them to be part of the business is because I want them to be part of my success. Like, hindi talaga kami galing sa mayamang pamilya. In fact, galing kami sa mahirap na pamilya. Like, mahirap talaga. After I graduated college and I came here in Manila, I was staying with my uncle. And yung tinutulog, maliit lang talaga. Parang ganito lang kalaki yung bahay nila. Actually, exactly like this. Exactly like this. Parang mas medyo malapit. Yung mga yung parang paupahan. Mga paupahan. Usually talaga pag sa Manila, kayong paupahan. Oo, paupahan. Maliit talaga. Maliit lang. Yung magkadikit yung higaan doon sa CR. Yung tingting ng CR. Ito nga. Natutulog ako doon sa hallway papunta sa CR. Totoo. Naranasan ko yan. Alam mo yung ganun yung kinikilabutan ako. Ganun yung level ng poverty ng family namin. Nakagisnan ko. So, sabi ko,
I wanna make sure, kasi alam ko, mararamdaman mo naman kung magiging ka na magiging successful ka o hindi. Nararamdaman ko na Iba na magiging... yung pintig mo. Oo. Parang, the universe is telling you, right? Ayun talagang, parang iba yung pakiramdam ko. Oo. Kaya even sa mga sa mga disgrasya or mga mangyayari, parang iba ang feeling. Oo, correct. Parang maiisip mo, mapapaisip ka na, ano mangyayari? Parang may maganda mangyayari o kaya, kasi pag maganda mangyayari, at saya-saya mo eh. Correct. Hindi mabigat sa loob ko rin. Parang, right? maglakad ka dyan, nakangiti ka kahit di mo kilala yung mga tao. Yes. So, ayun. So, nararamdaman ko talaga na magiging successful sa Sense and Style. And sabi ko sa sarili ko, I wanna make sure na yung entire family ko will get a portion of it. Para pag naging successful ako, hindi lang ako yung successful. Kasama sila dun sa success ko. So, we started talking about it, that's October of 2022. Tapos, well, technically, sa Sense and Style is a corporation. Pero ngayon, naka-register siya sa DTI under sole proprietor, under my name. Okay. Pero eventually, magka-transition kami to a corporation. So, collectively, lahat kami, nag-ipon kami ng pera. And usually kasi kapag may corporation ka, when you buy shares, you buy it outright. Like, let's say, the shares, 1% share would amount like to 1 million. So, you give the 1 million outright. Okay? Ito, ang ginawa ko dito dahil alam ko naman na may hirapan sila to give a certain amount of money. Sabi ko, sige, hulugan nyo. Mag-ipon tayo ng pera. Habang kumikita na tayo, mag-ipon din kayo. Oo. Tapos ibilin nyo ng share. So, up until now, ganun yung ginagawa namin. So, hanggang sa nakalikom kami ng enough amount, we were able to buy yung mga bottles. Yung kaya na kaya na mag-start. Yes. So, we really started small. So, pinakamahirap yung pag-uumpisa mo. Correct. Kasi una-una dyan, hindi naman sa bago, sinasabi lahat bago. Kailangan kasi bumili ka ng sarili mo talaga. Correct. Na talaga investment, mag-i-invest ka talaga. So, that's when we started attending training. So, I have to join my cousin, yung perfumer ko, to attend the training para alam nila kung paano yung basics of doing perfume. Kasi ako matagal ko nang naaral 7 years ago pa lang naaral ko na yung landscape and stuff like that, naaral ko na yun. So I just need to make sure na they understand kung paano yung basics para kapag tinuturuan ko sila, we get to talk about it eye to eye. Then we officially launched yung brand namin ng March 18 of last year, of 2023. Yes, so technically, 1 year, a little over a year pa lang kami. So, that's how we started. Ang haba na explanation ko, no? Pero sorry. Kasi gusto ko din talaga, gusto ko kasi makarelate dun sa na-experience ko din. Kasi, alam mo naman yun eh, ako naman, di naman ako, sinasabi nga nila, yaman-yaman ko, pero, hello, may utang din po ako. Yes, true. Malaki din ang utang ko. Pero sabi ko, kung hindi naman ako utang, hindi ako magkakaroon ng gusto kong gawin. Correct. Diba? Parang very true. So, sabi ko... Totoo yan ha. Alam mo, meron akong in fact, yung mga initial capitals namin, personal loan ko yun. Na until now, binabayaran ko pa rin. So, di ba ang sinasabi ng tao na, no, don't start a business nang wala kang puhunan. Kasi, that's, tawag dito, mahirap yan. Kasi paano pag kinula ka sa hindi ka pa nagpakakapag. Correct. Pero, wala kasi mangyayari kung hindi ka gagalaw, kung hihintayin mo mabuo yung pera. Yung takot mo na bumalik. Yes. Kung hindi mo ma-overcome yun, parang walang mangyayari. Nandun ka lang sa what if sinimulan ko to. Yeah, correct. Yes, pero what if mo is gawin mo, sabi nga. Correct. Yes. Para makita mo kung tama. or makikita mo kung ano mangyayari. Yes. Parang gano'n. And because of, idadagdag ko lang, no, because of that calling, when we put up yung business, part ng DNA ng business namin is really to give back. That's why you'd see it on our Facebook. We are very big when it comes into helping stray animals, giving back to communities. That's really part of our DNA. That's part of the business. So we actually created
3 different platforms. At ang intention talaga nun is really to give back. So we have yung hashtag #4cent. So yan yung advocacy namin in helping stray animals. So very dog lovers kasi kami. Sister ko is a cat lover. So animal lovers in general. So kaya ngayon every now and then meron. Kita mo naman kanina, di ba? Ang dami yung sinasabi. So nakita mo si Batman, si Grace, si Mommy Dog. Ay, kasi sabi ko, talagang magkasundo din, di ba? Alam niyo naman, may pusa din. Yes. Hindi, ang sa akin kasi, Mars, ang mga pets kasi is, para sa akin, nakakagaan sila ng loob. Correct, yung correct. pag-uwi mo, andyan may mag-welcome sa'yo. Parang, yes. yung ganun. Parang, pagod na pagod ka, pero pag nakita mo sila. Correct. That's very, Pero very true. ako minsan, mas medyo may ako sa pusa namin. Pag minsan talaga, di yung lamesa ko may sapin, ginanon niya, lahat ng pabako nahuhulog, buti wala nabasan. Minsan di ko siya napapigil ang paluin. Pero pinapalo ko siya doon sa may harapan ng paa. Tinatapik ko lang, hindi naman yung palo. Para alam niya na, may masama. Mali pala yung ginawa ko. Like, yan, kasama yan sa advocacy namin. Tapos we also have yung #LoveCent. So yung #LoveCent naman is actually a program na ginagawa namin to help yung mga kababayan namin. We are a big supporter of small businesses. Kaya yung packaging namin, talagang hinanap namin yan doon sa sinasadya namin yan sa Laguna, sa Pakil. Pakil, alam ko. Yan kasi yung talaga kabuhayan nila, like this packaging. Yung sa hardbox, di ba? Yes, oo. So, dyan siya, hindi ko alam kung pareho tayo ng pangalan ng kinuhanan, pero I think pareho kasi. Marami nakikita na yun. Para malaki sila grupo doon. So, we really wanted to make sure na we help small businesses. So, lagi naman sinasabi doon sa partner namin is, if we become successful, that means we would also become successful. Totoo naman. At saka kasi, ang sarap talaga sa feeling na tumulong ka, and you give back. Or hindi mo sila pinagkakitaan. Pwede mo na sa silang pagkakitaan, inalita lang. Amount, siguro pwede. Kasi napapagod ka din. Like give and take. Yes, give and take, right? Tapos, ang maganda doon kasi, Mars, is sila na yung bahala na magre-recommend sa'yo. Yung babalik sa'yo. Parang hindi kita matutulungan sa pera. Correct. I surely na matutulungan kita sa na pag-promote sa ibang paraan. Hindi naman lahat ng tulong pera eh. Correct. Ang pera is just bonus sa buhay ng tao. Correct. Sa paggamit ng tao. Yeah. Maswerte ka kung marami kang pera o ano na yan. Sana Hindi, is, pag marami kang pera, iniisip ko kasi, ako Mars, pagka sa akin kasi, pag pumunta ako ng BGC, especially pag sa CCF, sa church na, mostly kasi dyan nakikita ko mga Tudors, mga Mustang. Alam mo, nasa isip ko, hindi inggit. Yung nasa isip ko is parang may naghirap dyan. Bago niya nakuha. Hard work nila yun, kaya nila nakuha yun. Yes, hindi yung inggit na buti pa siya may ganyan. Hindi ako ganun eh. Ang sa akin is more inspiration. Yes. Yung bago siguro nakuha niya, may yung ilang generation na yan. Correct. Yung papa niya siguro sobrang hardworking. Correct. Kasi hindi naman nila makukuha yun na hindi sila naghirap eh. Yes. So balik tayo dito sa sa business mo ngayon. Kumusta na nga pala ngayon si gaano na kakilala si Scent in Style? That's a very good and a challenging question. Well, from the time we started, significant yung improvement in terms of brand awareness. Okay, that I'd say. Pero kung tatanungin mo ko, have we already reached yung brand awareness level na we would say there is a strong recall, like people in the community or everyone you ask would really know about Sense and Style? Wala pa kami doon. Marami pa kaming kakaining bigas. Marami pang kailangan gawin, marami pang kailangan improve, marami pang kailangang hard work na i-put into place para ma-achieve natin yung level na yan. Pero over the past 15 months na we have operated, I am very happy of how far we have become.
kung paano nakilala yung Sense and Style, there are a lot of people who are rooting for our brand. There are a lot of people who are patronizing our brand. But then again, there's a lot of room for improvements and opportunities. So sa mga kay Sense and Style, paano siya ginagawa? I mean, ano yung feelings na ginagawa mo si Sense and Style? Or I mean, yung bawat scent or ano yung napipil mo pag nakakagawa ka ng bagong set, yung mga bagong labas nyo gano'n? So, dapat ang tanongin namin dyan yung perfumer namin kasi siya talaga yung gumagawa ng perfume. Pero, I'll answer you in a perspective of business. Okay. Very different kasi yung approach namin when we are creating perfumes. Like, it is different when you are selling an inspired perfume. Because when you are selling an inspired perfume, it's really easy. Because what you just need to do is really identify ano yung mga mabenta, ano ba yung sa market, yung right? Demand, yung demand, right? Parang, like Ultramil. Correct. Like Versace, di ba? So, kung ano yung demand, you just buy the fragrance oil, you mix it, you put it on your packaging, you sell it. And ang ano lang yun, di ba talagang, to be honest kasi na-try ko din yan. Ang ano lang talaga doon, pag sinabi kasi di ba pag inspired, sa akin ang tingin ko doon sa inspired is, yun yung pabango na, yun na yung scent niya. Correct. Dadagdagan or ihahalo mo sa bote, then just add fixative, DPG, and alcohol. Of course, alcohol is the main base of the perfume. Kasi yan ang kinailangan. Tapos ibibenta mo na siya. Pag meron ka ng produkto. I mean, is kinanaw siya, parang gano'n. Yes, correct. So, malayo or may pagkakaiba pa rin on creation or on blend. Yes, definitely. Kasi, ang process namin when we create perfume, we base it on a profile ng market. So, for example, when we started our business, we developed 3 different profiles, 3 different persona. Okay, so one is your matured, bossy type, elegant persona. Second is yung young working persona, and third is yung teen, bubbly persona. Okay? So, yan yung tatlong profiles na we always follow. Okay? So, when we create perfume, so I would always ask my perfumer na gusto ko i-create mo ako ng perfume na ganito, na for this particular persona, tapos gusto ko na either mas matapang or pang air condition or pang outdoor, then doon na nag-evolve yung pag-create ng perfume. So let's say gumawa siya for example si Gavin. So si Gavin, nung ginawa namin to, sobrang daming trial and error nito. Nakailang try ka di? Before siya na sobrang dami. Before siya na sealed. Kumbaga before siya na-finalize na Gavin talaga. So, sobrang dami. Parang mga around 50, 60. From the time na minix namin, kasi for example, nag-mix kami ng oil. So, okay, in-approve ko na yung yung oil, yung formula. Tapos, pagka-mix mo pagka-approve mo ng formulation, so, ang gagawin namin ngayon, titimpla naman namin ngayon, initially, ititest muna namin siya sa alcohol. So, imimix na namin siya ngayon sa alcohol para makita namin kung ano yung amoy niya. Kasi iba yung amoy ng perfume kapag 100% fragrance oil siya versus kapag hinaluan mo na siya ng alcohol. So, nag-iiba yung scent nun. So, and we have to test it on different oil concentration. So, meron kang 20%, meron kang 25%, may 30%, may 40% ka. And nagva-vary yung amoy nung tawag nito, nung mga percent ng scent na yon kapag depending dun sa number depending dun sa quantity ng oil ng alcohol na ginagamit mo. And so, you also need to make adjustments
Kasi ang ano mo, ang tawag nito, ang magiging preference mo is makuha mo yung actual scent when you have developed yung tawag nito, yung mismong ano niya, yung mismong oil niya. So babalikan mo ngayon yung formula, i-check mo, so i-increase natin to, bawasan natin to. Ang hirap niya pala. Oo! Ang hirap niya pala gawin, no? Kasi, yes! di ba parang kasing, kuwari nilista mo na siya ngayon. Oo. How many pages naman nauubos mo sa isang perfume? Madaming alterations. As in, Okay. sobrang daming Sa alterations. adjustment. Oo. At yung pinag-uusapan natin is yung ano pa lang testing pa lang to alcohol. Oo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mass production. Kasi kapag nag-mass produce ka, meron kang another set of testing. Another set of testing kasi i-check mo ngayon kapag binas produce ko ba to, exact same amount, exact same quality ba yung makukuha ko kapag versus doon sa in-approve ko na 10 ml. Kasi kapag nagtitesting ka, post 10 ml ka lang 10 ml. Hindi lang kasi pwedeng marami. Hindi pwede sa sayang. Mahalang. Oo, sa essential oil. Parang itatapon ka. Yes. So, kailangan mong mag-test ulit. Okay? And habang tinitest mo siya on a mass production scale, meron ka pa rin adjustments na gagawin doon. Hanggang sa ma-finalize mo yung final scent na okay, so ito na 'yan. Ito na 'yon. And then you already have your formula. And dapat recorded. Dapat into documentation. Kasi babalikan mo yun. Hindi pwede na dapat maintain mo yung quality. Dapat yung first batch ng ginawa mo ng pabango is also the same set ng second batch, third batch. At saka yung bawat yung bawat sukat mo na binabawat, binadagdag, kailangan ba nakasulat siya lahat? Yes, correct. Yes. Ano yan So, meron kaming hard copy. So yung lahat ng mga alterations, mga naka-hard copy yan. Lahat ng mga final formula, naka-soft copy yan kasi naka-encrypt na yan. So pag na-finalize na namin yung formula, ano na yan, trade secret na talaga siya niya. Trade secret na talaga siya ni Sense & Style. So the only person who can access the formula is my formulator and me. So kaming dalawa lang ang tawag ito, ang nakakaalam ng details ng perfume. Siyempre as a owner or as a perfumer hindi naman talaga pwedeng ilabas yan. Correct. Kasi pag nilabas mo yan, wala na, everyone can copy it na. Oo. At saka ano kasi yan? Parang 'di ba, doon nga sa sinasabi natin na raw oils or sa perfume oils, yun na yun Correct. Yung mga fragrance oil. Kamoy ng, parang yun nga, sabi ko siya, di ba si Eros, may nabibili tayo ng raw oils. Hindi naman siya, hindi naman siya yung tamang, batawag dito, masamang gawin. Oo, correct. Maganda naman siya kasi easy to mix, parang madali siyang gawin, madali siyang i-package, madali siyang ibenta. But, isa lang talaga yung amoy, yung Eros. Alam mong Eros na yun. So, iba-iba yung amoy ng Eros, depende sa manufacturer, depende sa sources nila. But it still has the DNA of Eros. Yes, parang diba? Parang sa mga ibang scent din, no. So, si Scent & Style pala, ang akala ko talaga dati, inspired siya. Yes. Kasi diba, sabi ko nga sa'yo, kailan kami nag-snip session ng Cavite, sa Capidea. Hindi ko alam kung saan yun. Basta, nakakuha ko noon. First time ko manalo actually, and hindi ko siya ginamit. Hindi ko talaga binuksan yun. Ilang months na nandun sa... Ito yung 10 ml? Yes, yung top stones. Sabi ko, nag-rest ako tuloy kasi nung namit ko kayo sa Marikina. Sabi ko, sige, try ko nga ito, sabi ko. Anong nagustuhan ko doon, hindi ko maalala yung pangalan, basta yung kulay green stones. That's Rain! Yeah. Ito yan, Rain. Ito yung isa. Hindi. Ito, at saka, pero pinaka-nagustuhan ko yung green. Ayan. Yes, si Rain. Yan ang pinaka-nagustuhan ko kasi sobrang, mahilig kasi ako sa fresh niya. Fresh, na may pagkamatalis ng konti. Kaya lang naman yung pagkatalis.
sabi ko, ang nakatambak lang, sorry. Okay lang. And then, nung naamoy ko, sige, ay lahat na napanalunan ko, naka-display. Ang purpose ko doon, hindi ko talaga, ayoko sila gamitin para someday. Remembrance. I mean, yung pag nakita kita, may pabango ako sa'yo. Yes. Gusto ko kasi ganun yung, inaano ko yung gumawa. Tinatreasure mo. Parang ina-acknowledge yung sa bango nung ginawa. Yes. Kasi, masarap sa feeling na may nagawa ka tapos may nakaka-appreciate. Yeah. Oo naman. I think yun yung passion na priceless. Every time na meron kaming mga customers na would really tell us na, hey, you know what, ang bango-bango na pabango nyo, I like it. Your perfume smells way better than my designer's perfume. So, alam mo parang, oh my God! Thank you. Alam mo, marami kami mga ganyang compliments na they would really tell us na, you know what, your perfume outperformed my branded perfumes, the like of Chanel, Versace, wala pa, hindi pa nila na-mention yung LV. Pero usually Chanel and Versace Crystalline. So yun yung mga na-perform namin. Though kasi yung mga perfume na yun, those are mga eau de toilette. So, and our perfume is extra de parfum. So, mataas talaga yung oil concentration. Kaya definitely ma-outperform at ma-outperform mo talaga yung mga eau de toilette ng mga pabango. Ano naman yung natin? Ito, dibdiban na to. Oh my God. Ayaw umiyak. Sige, go. Ano yan? Sige. Anong pinaka naging struggle mo kay Certain Style? Naku, madami. Yung sobrang, yung talagang parang ayoko na, suko na. Yung parang nandun. Wala pa ako dyan sa point na ayoko na, suko na. Pero maraming sabi ko, wag ka umiyak. Maraming setbacks, maraming maraming mga challenges. So, I'll share you one. When we created and we mapped out yung strategies for Sense and Style, so kasama na doon yung market analysis namin, like how we really want to position the brand, how we really want the brand to be known. Will it be a premium brand or will it be, competing with the inspired perfume and stuff like that. And we also try to understand yung perfume landscape at that moment. So, initially, ang plan talaga namin, gagawa kami ng inspired perfume. Then, as I discuss it with the owners, yung mga investors, pinag-usapan namin na hindi ba masyadong saturated? And sabi namin na, sobrang dami na di ba? Lalo na yung pabilog na gano'n, tapos black yung taas, yung maraming gano'n na nakikita po eh. Ano perfume? Yung 120 yata is. Yes, parang aficionado. Parang aficionado. Pero yes. Bilib din ako aficionado kasi isa na din. Inspiration ko yun si Joel Cruz. Sana ako pag nag-retire si Joel Cruz, ibigay niya sa akin yung ako mga okay na ako sa mga dogs. Pero so, yun nga sabi ko, ito visual, medyo seryosong tanong to, but nasa sa'yo naman yun, ha? So, anong masasabi mo dun sa quality ni Certain Style? I mean, ano yung pinaka puso nung pabango mo? Mahirap ng question na yan, Babalikan ko yung question mo na yan. Itutuloy ko lang yung kanina kasi feeling ko hindi ko pa nasagot. So, ang struggle namin doon was hindi ko na foresee yung Middle Eastern perfume. Hindi ko na foresee yung competition ng Middle Eastern. Kasi hindi ako acclimatized to the Middle Eastern perfume. Kasi, nung nag-decide ako na gusto ko talagang mag-perfume, nag-veer away ako from buying branded scents. Kasi ang thinking ko doon, if I wanted to create my own brand, dapat yung nose mo at saka yung influence mo
blank. Kasi for example, meron kang brand association. You would always go back to your brand association para sabihin mo na gusto ko ng pabango na parang kagaya ni Aqua de Jo. 'Di ba? And most likely, yung create mo na perfume, kaamoy din nun. And that is no different than creating an inspired scent. Kung ang goal mo is to create your own scent, then it has to be raw. So, nag-veer away ako doon. At dahil nag-veer away ako sa knowing different brands, hindi ko na foresee si Middle Eastern as an emerging market. So, nung pag-introduce namin ngayon kay Sense and Style to the market, nakita ko na ngayon si Middle Eastern, doon kami nag-struggle. Like, how will you now position a local brand that is fresh, na hindi ganun ka-projecting, okay? At hindi siya ganun talaga kasulit sa Middle East. Kasi ang Middle East talaga sulit. At hindi ganun kamura. Oo, di ba? Kasi ang mura ng Middle Eastern eh. So how will you now compete with that kind of market? Kasi mababa talaga. And like, ano naman natin kayang labanan? Totoo. Kasi honest na. Sa mga katulad natin. Kasi alam mo naman. Magsisimula pa lang tayo eh, di ba? Yun, ini-import eh. At saka, yung machinery kasi nila, at saka yung resources nila sobrang laki. Like, siguro tayo kung bumibili lang tayo ng mga 3,000 bottles or 2,000 bottles, they buy like what? 20,000, 50,000 bottles. And yung production line nila is like production line. They get to leverage on the quantity they get to produce, they get to leverage on the products that they get to produce, and so they are able to cut down the cost to really minimal. Yeah. And napapasa nila sa consumer yung presyo na minimal din. Tayo hindi eh. Of course, kahit na sa level ko na by bulk yung bili namin, hindi ko pa rin kaya mag-compete doon sa market, doon sa kayang i-offer ni Middle Eastern. And actually maganda yung mga events na ginagawa mo, like yung mga gathering, because I get to experience, I get to compare. Nagkakaroon ka ngayon ng kapag umattend ako ng mga frag community, mga inaaway mo din. Talagang kino-compare ko. Kailangan mo i-compare how is your product different from other brands para malaman mo kung ano yung areas for improvements mo. Para malaman mo ano yung weaknesses mo, malaman mo kung ano yung strengths mo. And doon ko na-realize na, okay, so, yung packaging ni Middle Eastern, talagang superb. Superb talaga. Yung juice, to me, they're okay. Essentially because iba yung mga essential oils na ginagamit nila eh. Like, they are more on mga heavy molecule essential oils. Kaya mas matagal mawala yung sense nila. Tsaka malalim. Malalim, Aminin naman natin na malalim talaga. Because yung oils talaga nila, yung ginagamit nila, maganda, no? Of high quality talaga. Pero naman kasi, hindi naman sa... Ako nagiging neutral din ako kasi ako sailor, ha? Kung tutusin mo, hindi naman lahat ng Middle East is suitable sa Pilipinas. Correct. Sa Pilipinas. Why? Sobrang... Although naman sa Middle East. Pero iba pa rin yung klima natin sa Pilipinas. Magaling lang talaga mag-hype yung mga influencers. Kudos sa mga influencers na nag-hype. Pero naman, bigyan nyo ng chance ang local brand. Yes! Yun yun guys, yun ang purpose talaga namin. Purpose ko actually na ginagawa ko to na why nag-interview tayo ng mga, yun nga, local brands. Kasi, katulad ko guys, hindi naman sa binubuhat ko yung own creation ko. Alam mo yung mga gawa ko din is very, very nice and napakaganda rin ng quality. Kung ang promotion ko lang naman talaga is why not to support the local. Kasi malay nyo, magustuhan nyo. Yes, magustuhan nyo. And yung kunting lang guys yung kunting tulong nyo lang na pag-try or pag-support sa local brand. Malay nyo yung sinuportan nyo na yun is
someday maging international. The next big perfume brand. Isa diba? siyang perfume brand international, hindi lang local. So, why not? Kasi Middle East kaya, di ba? Dati naman hindi sila kilala. So, bakit ganun sila kabilis na nakilala because of the... Alam mo, magaling kasi, maganda kasi yung magaling kasi yung strategy ng Middle East. Alam mo ba, I work in business consulting firm. Tsaka maayos sila magtrabaho din kasi. Oo. And they get consultants like experts, perfume experts globally, really to position their brand. So, we have one client na, syempre hindi ko i-disclose yung name. We have, baka pagalitan ako ng boss ko. Wait lang, wapo. Hindi mo naman makikita yung owner. Ang makakausap mo are really the strategic people behind it. Well, anyway, we have one client na perfume brand in Middle East. And ang gusto talaga nilang mangyari is to find a consultant that will help them market their product in the United States. In the United States na ha, kasi they're already done marketing it in Asia. So na-penetrate na nila yung Asia. Ngayon, they want to expand their footprint and their sales to the West. So, and alam mo kung magkano yung bayad per consultant? Okay. That consultant would cost you like $2,500 to $3,000 US dollars per day. Laki. I know, right? So they have that resources to spend. And hindi ako mag-wonder kung bakit ganun ka-robust yung marketing strategy nila at saka yung saturation nila to different geographies. Hence, here in the Philippines, na-penetrate nila effectively and amazingly yung Philippine perfume industry market. And ngayon, may konting setback sa local brands. Kasi tayo ngayon, nag-catch up tayo ngayon, and we're trying to create a space sa mismong bansa natin. Pero it is harder because of the competition that is there. Hindi mo masisisi yung market. Maganda kasi talaga yung brand nila eh. And if your market would really lean towards Middle Eastern brand, then it is really their choice, okay? Ang nakikita kong solution doon is how the local brands will now catch up and make sure that our quality will be at par with Middle Eastern. Like, packaging-wise, nung nag-start kami ng perfume, halos kami lang yung nag-invest into packaging. I am now very happy that the new local brands are now investing in their packaging. Diba? Kasi, yung packaging, kung packaging pa lang, hindi na tayo manalo-nalo. What more doon sa quality ng juice, di ba? Kasi it goes hand in hand eh. So, isa yan sa mga disappointments, frustrations na na-encounter ko. Sabay-sabay, parang all-in-one siya na up until, hindi ko sinasabi na up until na meron na akong concrete solution, na meron na kaming concrete strategy ha. Pero, so far, with what we are doing, we are already seeing progress. Okay? And hindi lang initiative ng Sense and Style. There are yung collective efforts ng lahat ng mga local brands, kapag sinasama-sama mo, nagpo-progress tayo. So imagine mo like the Parfum Astra, Sense and Style, the Boar, your brand. 625 is inspired, pero they will be launching their own brand kasi nakausap pa yung owner nila. Their products very nice. Yes, correct. Si AG, basta yung bagong brand, si AG Gauthier. So,
is RPA Gutierrez. Si Arcad, tama ba? Arcad Gutierrez. Actually, this is launcher. Kalilos niya lang ng product niya, di ba? So, maganda yung packaging niya. And I love the box. the box, yung box. Ano ba yung call up? Diba? So, nag-i-improve na yung quality. Yes, ang nakakatuwa sa mga local brand ngayon. Yun nga sabi mo, they are investing sa packaging, sa bottle, sa logo. Correct. Sabi ko nga din, nakita ko nga yun, sabi ko, okay, pwede pala yun. So, anong kailangan kong gawin? Kailangan hindi ako mahuli, kailangan gagawa din ako ng paraan para... It serves as an inspiration to other brands. Hanggat kilala ka, gawin mo na yung kaya mong gawin. Kasi once na nawala ka na doon sa pagkakilala sa'yo, mahihirapan ka na ulit. Oo. Mahirap ka nang bumalik sa ano. Kasi, habang kasing dumadami yung local brands, and nakaka-proud kasi dumadami tayo, sila kailangan ikaw, hindi naman sa sinasabi kong sumabay. Gusto ko doon sa local brand, once silang panghinaan ng loob. Yes. Either na may bagong lunch, mas mabango sa kanya, mas okay, mas maganda. Ayoko nung nakikita ko sila na naggagayahan. Oo, tsaka yung hindi na tinutuloy na. Oo. Bumababa na. Ituloy ang laban. Alam mo, siguro ang tip ko sa mga new business owners, at saka sa mga brand owners, no? When you start a business, i-expect nyo, dapat yung psychological yung mental conditioning mo ay very, very strong. At saka, dapat i-anticipate mo na marami kang disappointments, frustrations na encounter. At saka, ang talaga, sa line of business, hindi lahat ng araw Christmas. Correct. Totoo yan. Hindi naman lahat ng araw is wala. Lagi kang correct. Sometimes may benta ka, sometimes wala. Very true. Wala. Sometimes talagang weeks, months. Na-encounter ko months. Di ba? As in months na talagang flat. Hindi naman talaga walang-wala, pero talagang mababa talaga. Like you were only able to sell like 10 bottles. Per month? On a certain month. So parang, oh my God, ano na? So after ng sobrang taas ng benta mo, continuously, bumababa siya na bumababa. So talaga mapapatanong ka ngayon, is there something wrong that you're doing? Pero na-realize ko yan, kapag in-introduce mo kasi yung brand mo, you only your first month will be your success month. After nun, magda-die down ka. Totoo, kasi I mean, hindi lang yan for Sense and Style. And that one also goes with other business owners who are launching their brand. Kasi una-una, Mars, bibili sila because may kasamang at saka hype. And of course, yun nga, sabi ko, may parapol kasi opening. Correct. Then, the next week niyan, mga ka-local or mga kasama namin sa gumagawa ng purpose, sa mga naglalanch, kahit sa inong business owner naman, huwag kayong panghinaan doon sa sumunod doon sa maraming benta niya tapos wala na. Oo. Kasi normal yan sa business. Normal. Ang gagawin mo lang doon siguro na papayo ko is mag-isip ka ng strategy. Paano ka ulit makikita ng tao? Paano ka makikita ulit ng marketing? Correct. Kasi lahat tayo, guys, may kanya-kanya tayong marketing strategy. And guys, napakaraming tao sa Pilipinas at ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming consumer. Correct. Ang mga Pinoy talaga pinakamaraming consumer. Correct. Napakaraming tao sa Pilipinas. Let's say, Sense and Style, kung bibili ba sa kanya lahat ng Pilipino or kahit 1% ng Pilipino bibili sa kanya, kaya niya ba? Oh my God, 1 million. 1 million people yan. Kapag bumili sila, kung 1% lang ng population ng Pilipinas ang bumili sa akin, mayaman na lang ako. Diba? So saan mo pupunta? So let's say, pumunta lang sa kanya 50 na katao. O asaan na yung napakadami? So ngayon, siyempre wala na. Asan na yung other 101 million? Ayun nga, diba? Asan yung iba? Maghahanap na yun yan. Kasi gusto correct. Meron ayun nga ang pinaminsan, gusto lagi may bagong, gusto lagi meron. Correct. So maghahanap sila. Magtsatsaga lang kayo, mag-antay at just keep on working. Yes. Working on your brand.
working on your marketing, ako ang advice ko sa inyo is always focus on the quality of your product and what makes your product really unique and compelling to buy. Kasi once na na-separate mo at na-build mo yung identity, why people would have to buy your products, then everything will follow. The sales will going to follow, the success will going to follow. Yes. Pero success kasi is not instant eh. It's a work in progress and you need to make sure that yung success kasi hindi lang yung eto successful ka. Hindi. Nag-successful ka because yun yung pinaka-starting mo. Yes. So parang pangarap lang yan. Parang sabi yung pangarap ko magkaroon ng bike. Nagkaroon ka ng bike, hindi ka na ba mangarap? Correct. Di ba kailangan you aspire for, yes. Aspire for, ano sunod sa bike? Motor. Pag nakamotor, car. Pag nakontento ka sa motor, wala na mangyayari sa'yo. Correct. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka na magtatrabaho. Hindi ka na mag-iisip, di ba? Ang kasi motor-motor ka na, nakontento ka na, hindi. Parang ganun din yan sa business, guys. Yeah. Hindi yung nag-success ka sa unang gawa mo, doon ka na lang. Kailangan mag-isip ka ulit kung ano pang gusto mong gawin. Or, kuwari, sa pabango nga, maraming scent na pwedeng gawin dyan. And marami kang pwedeng magawa sa maraming scent ang perfume, guys. Hindi lang iisa yan. So, yun nga sabi ko. The amount of perfume that you can create is limitless. Alam mo yan. Anyway, babalikan ko yung last question mo sa akin. Ano ba talaga yung heart ng products namin? I think yung heart ni Sense and Style, other than the product itself, no, is really our advocacies. That's what set us apart from our competition. So yung programs namin to give back to the community, to help stray animals, to help Filipino people, that sets us apart from the rest of the brands that you know. I am not sure what sets your business apart from other brands, but the way I see it, how I analyze it with my current direct competitors, we are uniquely, Sense and Style is unique in that sense. Our fragrances may smell alike. Pwedeng may kahawig nito, may kahawig niyan, pareho tayo ng quality ng product, pareho tayong maganda ng packaging. Kasi yun yung sinasabi ko na, hindi kasi malayo na sa paggawa mo ng sarili mong pabango, mayroon kang magiging comment sa customer mo mismo. Yeah. From customer mismo na masasabi niya siya, uy, parang parang Eros to. Parang Liman Elixir to. Parang Sergio to. Because yung notes, isa lang naman lahat ng notes na yan na pag hinalo mo, let's say, may 5 notes ka. Lahat yun hinalo mo. Tapos, may maaamoy at maamoy ka na pabango sa kanya. Oo, meron kang maaalala. Hindi mo naman talaga siya, nireplicate. Correct. Talagang yun lang ang kinalabasan ng set na ginawa mo. Yeah. So, I think the real heart of Sense and Style is our advocacy. So, yung willingness namin we did not put business because we want to get money. Malinaw yan from the very start. We are not asking for... Pinag-usapan nyo siya ng family relatives mo na hindi lang dahil kumita. No. It's never been the goal. Alam namin yan from the very start. Ang goal namin ay hindi para yumaman. Hindi namin kailangan maging sobrang yaman. Nagulat ako na ba't hindi kaya naglalabit, hindi nagpo-post? Parang ganun ako, parang malamang tok-tok. Kaya ganun ako, yun pala. Ngayon ko lang dinala na yun nga talaga ang purpose ng is to... Naka-guerrilla mode kami. Hindi mo kami frequently makikita or actively posting on TikTok. Makikita mo kami lagi either IG or Facebook.
or sa mga community. Kasi very strategic yung approach namin. So we try to make sure na we will be able to tap yung mga markets namin na kung nasaan sila. Kasi you have to understand yung psyche ng you have to understand yung psyche ng market mo And you have to find where exactly they are. Okay? So, ang market namin are different dun sa TikTok. Different sa TikTok. So, meron ka mga capture na market na nasa TikTok, pero predominantly, yung market mo are those people who are part of the fragrance communities, people who are... Actually, maano nga kami we are very picky when it comes into choosing bazaars. Kasi, hindi maraming nag-o-offer ng bazaar. Pero hindi lahat ng bazaar pinupuntahan namin. Kasi tinitignan namin, ang consideration ko is yung population, yung foot traffic. So, kapag dinala ko ba yung brand ko doon, makakapag-leverage ba ako sa brand awareness? Tama ba yung market na matatap ko? Ang isa sa pinaka-successful namin na bazaar was yung bazaar namin with Podium last December. Kasi yun talaga, market talaga namin yun. Like when we were there in Podium, sobrang ganda ng sales namin doon. As in talagang sobrang ganda. And that's about naman sa Podium kasi. Oo, talagang sorry hindi naman sa ang sinasabi ko na mamalit tani. And wala namang ganun. It's just a function of understanding your market. Yeah. Kasi for me kasi kung ang paggawa kasi ng perfume guys, hindi lang naman perfume ng mga paninda nyo, yung quality kasi binibenta nyo. Yes. Your service, your creation, yung brand, yung experience. Yung experience. Unang at saka pinaka doon is yung pagod mo. Kasi i-compare mo to ito, magkano ang ginasta dito na pera. Compare mo doon sa, let's say, sa mga iba na hinalo lang tapos na nilagay na sa bote, krinimping, tapos dineliver na. Tapos, correct. Easy work. Correct. Ito kumbaga sa on-blend kasi, pinag-aaralan siya. Correct. Unlike doon sa isa na ready to use, ready to mix na yata. Yes. Ang magkaiba yung paggawa ng terminal dyan, easy blend. Easy blend. Yes, easy blend. Yun. Yeah. Ang special blend pagka hindi ko alam kung ano yung special blend, baka yan. Shop out. Charot. Hindi. Anyway guys, magkaiba kasi yung on blend or on creation mo dun sa perfume doon sa ready to mix. Because kasi pag sinabing ready to mix, yun nga, fragrance oil, yun na yung nakalagay doon sa amber bottle yata. Amber bottle, tapos kumuha ka lang 10 o 20 ml, lipat sa bote, di ba? Ginagawa ko naman din yun. Tapos, DPG, fixative, alcohol. Yun lang. Tapos alog. Alog, mga timpla, tapos ganun na. Ganun na siya kabilis. Mas mura siya, yes. Kaya siya mas mura at mas may bilis ibenta. Yes. Kasi yung process, yung at saka yung process ng paggawa niya is very straightforward. Compare mo naman doon sa pinag-aaralan ng ginagawa. Correct. Which is at saka hindi lang siya para lang iintindihan ng mga consumers. Hindi lang siya basta-basta ka magmi-mix ng mga essence oil. Meron tayong tinatawag ng IFRA. So it is an International Fragrance Association standard. So meron kasing mga scents na mga chemical compounds. Like, for example, yung mga marine scents natin, hindi yan natural. So those are actually chemical compounds na create mo to resemblance yung marine scent. And because it is a chemical compound. Kasi wala ka naman kasing oil, wala namang oil sa dagat. Unless fish oil. Diba? So, and merong mga restrictions when it comes into certain amount of certain chemicals and compounds na pwede mo lang ilagay sa perfume. And you also have to be very mindful of that. Kailangan mong maintindihan yung characteristic ng ng mga essential oils na ginagamit mo. Because what you don't want to happen is you create a perfume that will really cause irritations to your consumer.
Okay? Kaya very important na kapag bumibili kayo ng mga essential oils, you look for a supplier or a manufacturer na FDA approved or FDA licensed. Yeah. And So, may pinapakita sila yung minsan nga, especially sa Alibaba, di ba? yes, May nakikita yes. ko dyan, May mga certificate sila. tapos verified, tapos 5 years, 7 Yes, years. yes, correct. And ang na-experience ko din sa kanila, they are offering muna ng mga sample. Mga samples, yes. Yun naman talaga, you always buy samples kasi mahirap bumili ng bulk kasi hindi ko pala gusto, di ba? Para at least, yun nga, matry nyo muna kasi hindi ka pwedeng mag One-time purchase tapos hindi mo naman pala nagustuhan yung set. Kasi ang sakit sa bulsa nun. Correct. At saka mahal. Mahal ang fragrance oil. Ang mahal ng shipping. Oo. For example, dito locally, ilang sabi na ilang essence essential oil. Ang 1 liter niya is roughly around 13,000. Di ba? And imaginein mo yun 13,000 just for 1 liter. And ilan lang yung magagawa. Konting amount pa naman, pero ilan lang yung magagawa mo doon kung mataas yung ilang concentration mo, right? So mahal yung investment kapag gumagawa ka ng sarili mong creation. Because you do not just create, hindi ka naman makakagawa ng own creation mo na you will just buy like 10, 20 na essential oil, di ba? You have to buy a lot so you will be able to buy 100 is enough na siguro. Kaya Pwede ba? Mag-start ka na doon kasi unang-una yun, sabi mo 6 ang pinaghalo mo. Oo. And then trinay mo siya mo na hindi ka gusto. Siyempre papalitan mo ulit yan, tatanggalin mo siya. Correct. Diba? But you will just be able to create 1 perfume out of the 6. Pero kung for example, I have like 28 lines. I have 28 scents, right? So hindi kasi pwede na pare-pareho yung scents na ginamit mo. Okay? Different lang. Nagkatalo lang sa mga sa quantity. Sa quantity ng yes, correct. oils nila. Yes. So you need use other essential oils to create. Nakita mo yung perfume hindi pa nga kompleto yun. Hindi pa namin na mabattle yung ibang mga essence oil na nandun. But it is a lot of ang point ko lang is the consumers to all consumers, it might be very easy to say na local brand ka lang naman, bakit ang mahal mo? Ito lang naman yung product mo, dapat ganito lang yung presyo mo. There's a lot more to know about creating your own perfume that really drives the cost. So, kung meron kayong encounter na mga local perfume brands na nag-create ng own formulations nila and their price is not exaggeratedly amounting to 10,000, naku, sinasabi ko sa inyo, mura yan. Mura yan! Maniwala kayo sa akin. Kasi una-una yung sakit sa ulo ng pag-aaral. Sobra. Continuous learning. Hindi lang to. Parang there's an interview to Renato Lopena. Parang he was asked about kapag nag-mix ka ba ng perfume, ang tawag sa iyo perfumer na. So, of course, ang sabi ni Renato Lopena doon, you can always mix perfume on your own. Pero iba pa rin, when you equip yourself and you study and you really understand kung paano mo gawin yun. Meron mga tao na may natural talent to create. Pero, nakakapa sila. But it is still different when you have technical knowledge. Yes. Kasi yung technicalities will make sure that your product is really at saka alam niya kasi na hindi mo pwedeng paghaluin yung, may mga hindi kasi pwedeng paghaluin. Yes, definitely. Parang ikaw pag hindi mo pinag-aralan, alam mo hindi pwedeng paghaluin. Pacham na lang. Pachamba. So, yun naman yung kaiba ni perfumery doon perfumer doon sa gumagawa ng sarili niya. Yes, correct. Hindi siya duman doon sa pag-aaral. Walang tedious process. Doon sa tamang proseso. Kasi
as a perfumer kasi, mas mabilis niya makukuha yung gusto niya eh. Correct. Kasi napag-aralan niya. Nag-compare sa'yo, trial and error ka pa rin. Correct. Siya hindi na, ito hindi pwede pag-aloin ito kasi mag-iiba yung ganito. May ganun na siyang knowledge. Correct. Ikaw naman na gumagawa ng sarili mong pabango, tapos, yun nga, sabi ko, hindi ka naman nag-aaral ng perfume, hindi ka perfumer, medyo mahirap talaga. Correct. Yun yung so, pagkakaiba nila. ano talaga, continuous learning is very important. Research, a lot of reading. Like kami ng cousin ko, talagang sakit sa ulo. Oo, binabalikan talaga namin yung, ano ba yung hanggang sa, tara na ba, hanggang yung Google mo, naggaganon ba? Oo! Like, research. For example, meron kasing mga essential oils na meron silang may mga chemical compound names sila. Yun nga, sabi mo si Marie. Oh, so kailangan mong intindihin yung composition. So pag nag-base ka dun sa IFRA, tinignan mo, so dapat ganito lang yung amount ng oil na ilalagay mo. So you have to understand bakit. Ang pinakamahirap dyan talaga, Mars, yung yung balance nila. Correct. Yung balancing ng mga oils. Kasi, yun nga yung pinakaunang-unang pinag-aralan ko, Mars. Ilang libo na, hindi ko pala. Ilang fragrance oil na yung tinatry ko. Ang hirap. Correct. So, na din ako sa point na, inspired na nga para para mabilis. Para mabilis, tapos na. Pero, sabi ng partner ko, inspired ka pa rin. Yes. Hindi mo pa rin pag-aari yan, parang gano'n. Correct. Replicate ka pa din. Iba pa rin talaga when you create your own brand. Tapos, okay, last 2022, hanggang ngayon na ako nakagawa ng isa pa lang mo. Pero at least nakagawa ka na. Yun na yung beginning. Kaya nasabi ko, di ba hindi naman talaga ako nagbibenta ng mga on-blend. Oo. Nung nagawa ko yun, sabi ko, okay, oh my God, parang nag-gloria ko yung sarili ko, oh my God, Sammy. Pero sabi ko, na-enjoy ko siya, gawa ko ulit. Pero nung ginawa ko siya ulit, hindi na siya katulad ng ginawa ko. Well, dapat binadocument mo. Kasi ang ginawa ko lang, nilista ko lang, Mars. Tapos, may copy set kasi yan. May copy pin na essentially parang sa copy SM. Sabi ko, ang lakas ng copy. Yun lang ang binawasan ko, pero hindi na ako naglista. Wala na, paano ko ngayon magagawa yun? So, ang ginawa ko, ginawa siya ulit, bawat, doon ako naloka, yung balancing mo doon sa mga oils na yung ratio na gagamitin mo, yung balance ng amoy. Hindi kasi pwedeng ikaw lang yung mababangon. Alam mo ba ginagawa ko? Yes. Sa kapitbahay ko, paamoy nga ako dito. Tapos nakakatawa pagka gusto nila. Yun kasi nakakatawa pag hindi lang ikaw yung nababanguhan. Alam mo yan, speaking of that, kapag nag-deliberate kami ng scents, so marami nang nagawang for approval. So magko-convene kaming lahat, kaming mga owners, okay? Ikot. Kasi ano yung gusto, ganyan. At ang laging reminder sa kanila is, hindi mo pipiliin yung pabango dahil preference mo siya, ha? So lagi kasi of course, yung pagpili ng mga scents na i-release mo, it still depends on dun sa preference ng customer. Ng tawag daw, yung approval kung ano nang lalabas dun sa mga nag-review, di ba? Pero dapat kung ikaw yung nagre-review, ang iintindihin mo is ano ba yung magugustuhan ng tao? Ano ba yung magugustuhan ng customer? Hindi yung preference mo. Kasi pag yung gusto mong masusunod, hindi siya hindi mo ma-capture yung market. Yung market. Hindi mo na solusyonan yung need ng market. Pag naamoy mo siya, yung parang may something na maglalaro sa tao, sa isip mo na mabubukan tao. Correct. Yun yung pinakamagandang magawa mo na perfume. Yung naamoy mo siya tapos nakabuka ng tao na kung anong klaseng tao. Anong persona siya. Hindi pwedeng ay, ang bango nito, gusto ko to, itong gagawin nyo. Hindi naman ikaw ang magsusot. You are the owner. Yeah, pero hindi naman ikaw ang bibili na lahat ng product mo, di ba? Other people should also like it. Like yung 16 cents namin, not all of those are okay with me.
Pero when we were deliberating and we were talking, parang sinasabi nga namin na, no, lalaban yan doon sa mga perfume na amoy natin sa Fragcon. So, hindi, I mean, not like it, pero meron kang market dyan. Totoo. That's why, i-include natin to. At saka, meron kasing mga instances na, for example, ako, I'm a freshy person kasi may allergic rhinitis ako eh. So, I always lean towards fresh scent. So, kapag tinanong mo ako kung ano yung mga perfume na gusto ko, lahat talaga pipiliin ko puros mga fresh scent kasi hindi sila headache inducing, 'di ba? But when we identified yung mga scents na i-release namin, yes, they are all fresh, pero iba-iba sila ng characteristics. Iba-iba sila ng level of freshness. Yes. At saka ang kasi, meron yung mga fresh na yung masarap lang amuyin. I mean, hindi mo may gaman kasi ako, Mars, hindi ko naman siya gustong i-spray sa akin. Gusto ko lang yung naamoy mo lang siya. Naamoy ko lang siya. Hindi, ayoko siyang gamitin. Yung sa akin na. Gusto ko lang pag sa bahay pag gano'n, spray ka din sa partner ko. Kasi yung sa Middle East, hindi ko talaga siya gusto na isuot or gamitin. Pero pag naamoy ko siya, parang sarap mas na-appreciate mo siya pag naamoy mo siya. Yes. May mga ganun talaga So, okay, siya na tayo. Grabe ang haba na. Ang haba ng chicken. And so, wala naman ako masyadong tanong sa'yo. Yun lang. So, yun lang, guys. Hindi, so, bumisit ako. Kailan ang release ng mga bago? Well, matutuloy tayo ng 27, correct? Hindi. Ay, hindi mo matutuloy 27? That's fine. Sa Mina. Ay, nga pala guys, shout out to all local brand. This coming May, may bala kami with Sir Vincent na mag-sit ng sensation with the local brand. Gusto namin gusto namin ipakita na kaya gusto namin buhayin ang gawang Pinoy or gawang lokal. Kasi kailangan talaga ang mabuhat natin sa Pilipinas is gawang Pinoy muna o gawang lokal para at least, di ba, hindi man kami sa mga ibang gumagawa ng online. Yun nga, katulad ko, gumagawa rin ako. Ba't kami nag-uusap? Because we just want to hype the local brand. Kasi I think it's about time na bigyan natin ng opportunity at i-highlights natin si local bigyan brand. natin ng opportunity yung mga local brands. Kasi sa totoo lang, marami tayong mga local perfumers na talaga magagaling, like Renato La Peña, Bernadette Lim, Parfum Astra, right? Si the Borg Grooming and Company. So these are actually local brands na talagang magaganda yung quality ng mga perfume nila. Yung brand mo, di ba? Sense and Style. So, Amara. Amara is a local brand. Kasi dun, guys, hindi ang purpose ng pagkatipon-tipon nun is parang ako kasi I just wanna try sa iba, gusto ko silang maamoy. Sa inyo gusto ko maamoy, para sa akin may makaamoy din. Para at least, sabi nga natin na nabanguhan ka doon. So, may parang may gusto mong gumawa ulit. Correct. Tapos, in a good way na gagawin natin na magiging makakaibigan lahat na mga local brands. Malay nyo, soon or this coming December, magkakaroon tayo ng mga bazaar sa mall na mga puro local brands lang. Local brands, diba? Yeah. So, yun, basta, yun lang naman ang purpose ng mga ginagawa ko, guys, yung supporting locals talaga. So, yun. Yeah, so, hopefully, you guys get to support local brands. Support local tayo. Promise, hindi kayo, yung sa mga brands na na-mention ko kanina, hindi pa lahat yon. Marami pa tayong mga local brands na tawag ito, gumagawa magagaling na magaganda yung mga product na kailangan nating hindi naman kailangan na hopefully i-support ninyo. Yun. Marami kung gusto niyo sa mga inspired
Meron naman tayong Inzol, sino pa ba? Father We Inzan. have minimalism, Minimalism, sense therapy. Si sense therapy, meron din silang sarili nilang sariling 625, right? Magaling din si 625. So, gusto na Si nila, 625, yes, si gusto na nila 625. makita para at least, gusto lang namin gumawa ng community para, para mabigyan nga ng support ang bawat isa. Kasi, Yes. yung kasi natin, ang market kasi natin is hindi ganun katulad sa mga buy and sell ng mga damit, ng sapatos. Yung sa atin kasi is medyo maliit pa talaga. Correct, Sa mga correct. produce. So, Baby pa baby pa. yung Kailangan industry. natin buhayin ang gawang Pinoy or gawang lokal na pabangong guys. So, sana supportahan nyo din yun, ha? Ayan. So, Yan. wala na. Yun lang. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Ano?